Ayan, first question natin, the large number of votes. Still, blank straight party lines. Anong sagot natin? Sagot natin po, sagot, 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 sagot with this first question. So, ang ano natin dito, tandaan natin ha, yung sinabi ko kanina, ano nga yun? The number at saka a number. Okay? Ayan. Ano ang verb dapat dito? Okay. The number, singular verb lagi, and a number, plural verb yan. Okay? Ayan. So in this case po, the large number or the number, eto tayo, singular verb na tayo agad. Okay? So, wala na tayo dito kay letter A. Hindi din siya past. Ayan. Because we are stating a fact here. Ayan. Ayan din tayo. Okay? Ayan. So, letters B, C na lang. We don't say has votes, but we say has voted. So, mali din po ito. Dapat past participle siya. Wala tayo kay letter C. Sagot, letter B. Ayan. Pas. Okay. Next tayo. Number 2. Number 2. Which part of Asia does Indochina occupy? Anong part ng Asia yon? Anong part ng Asia? Ayan. Southwest ang ano natin dito, ang common ano niya, tawag, Middle East po. Okay? Middle East po yan. Okay? Northeast, we have China. Ano nga to? We have China. Ayan. Mongolia. Ayan. South Korea. And North Korea. Ayan. Japan. Okay? And then we have Taiwan. Okay? And then we have Hong Kong. Ayan. Macau. Ayan, mga autonomous region ng China, but they're considered to be countries as of now. Pero babalik sila sa China 1947. Ano pa ba? Meron pa ba? Okay. So, yan lang po. Okay, sige. Ayan. So ano yung sa ano sa Indochina? Yung sa Indochina, diyan po natin makikita ang Vietnam. Okay? Ayan, Vietnam, Laos, ayan, Cambodia. Ayan, si Cambodia andyan po sa Indochina. Okay? Okay, ayan. So Thailand. Um Saan to makikita yung ano na to? They are in Southeast Asia po. Kasama po yung Vietnam. Yes po, Indochine. Indochine. Ah, sa French is Indochine. Vietnam, Laos, and Cambodia are also countries in the Southeast Asian region. Okay? Ayan, kasama dyan ang Philippines, Thailand, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Timor-Leste or East Timor, and yeah, mayroon pa ba? Mayroon ba akong nakalimutan? Yeah, yun lang. Okay, move on tayo sa question number 30. To outsiders, the economics of the country blank to be in this array. Anong sagot natin dyan? Ang subject natin is, ayan, economics. Subject of the sentence is economics, and economics is singular subject. Ayan, singular subject tayo. So, singular verb na here. Wala tayo kay letter A. That's plural. Plural din po. And as I've said, has or have plus past participle. Ito siya, mali po, mali po yan. Okay? So, mali po si letter C. Sagot natin letter B, seems. Okay? Singular verb po. Okay? Ayan siya. So, to outsiders, the economics of the country seems to be in this array. Okay. Next, number 4, ribosomes. Ribosomes is to protein synthesis. Nucleolus is to what? Ayan. Dito tayo, ribosomes, that is the site of protein synthesis. Okay? So, ang nucleolus is the site of what? Ano po? Anong ginagawa doon? That is cellular respiration. This is in mitochondria, which is the powerhouse of the cell. Diba? Respiration produces the ATP or adenosine triphosphate energy needed by the cell to carry out life processes. Okay, packaging site of the cell, Golgi bodies or Golgi apparatus po. Okay, ayan, Golgi bodies. Tapos, wala tayo dito sa glucose hydrolysis. Sa ribosomal synthesis, nangyayari po yan sa nucleolus. Saan makikita sa nucleolus? Kung makikita po natin yung isang cell, ganito. Ito yung nucleus. Ayan, this is our nucleus. Nucleus po yan. Eto, sa loob ng nucleus, may tinatawag pa po tayong nucleolus naman. Nucleolus. Diyan po ginagawa ang ribosomes. Okay? Ayan. Anong ginagawa naman ni ribosomes? Si ribosomes po ang nagse-synthesize o nagbi-build up ng protein. Okay?
Ayan. Move on tayo. Question number 5. Ayan. Express 7/20 as percentage. Usually kasi, hindi tayo ina-allow na gumamit ng calculator sa mga exam na iti-take natin. Now, kung wala tayong calculator, paano natin 'to ano, i-divide ba natin si 7/20? And that's really very time consuming kasi we're dealing with decimals. Now, may isang method tayo para mas mabilis, 7/20, kasi ang sinasabi percentage or percent, 'di ba? Pag sinabi nating percent, that is per 100. So, for every 100. So, dapat eto siya, ayan, dapat maging 100 tong 20 na 'to. Now, ano naman ang anong minultiply natin sa 20 para maging 100? We multiply it with 5. Kung ano minultiply sa baba, ganun din sa taas. So 7 times 5, we have 35 or 35%. Okay? Ayan. So that is letter C. Ayan. Sige. Ayan. Okay? Ayan. Okay ba tayo doon? Nakuha po ba? Nakuha po? Ayan. Sige, sige po, sige po. Ng viewers ko. Okay, number 6. I blank her for a long time. Ayan. Ito ha. Pag nakita kayo dyan ng total period of time or total duration, okay, or mga duration, mga ganyan ha, duration of time. Okay, ang iba kasi, yung iba kasi, like for 10 years, for 3 years, basta may for or since, okay? Basta may for or since. Tapos, duration of time. This one, total. Si for kasi, ang inaano niya, for, then total duration of time. Okay? Total duration. Okay? Tapos, si ano naman, si since naman, ang nagkasunod dyan is plus start of the duration. Okay? Halimbawa, I, bakit ganyan? I have, ayan, studied, ayan, math for 10 years. Okay? Ayan. Okay, so for 10 years yan. Tapos, ayan, di ba? Total duration of time, kaya I use for. But I can also say I have studied math since grade 1. O, see? Since grade 1. Start ng time kung kailan ako nag-start mag-aral ng math. Okay? Ayan, that was grade 1. So, I would say, pag ano na nga, pag for or since, ayan, yung mga ganon, matik na yan. Present perfect tense tayo. Ano naman ang ano, teacher? Ano ba yung present perfect tense? Ayan, present perfect tense, ganito lang ang ano niya ha. Has. Ang pattern niya, has or have. Ayan. Plus, past participle. Okay? Ayan. Past participle. Ano naman niya past participle, teacher? Ayan. Di ba pinamemorize tayo ni teacher ng ano, tatlong tenses ng verb? Una-una, yung base form like eat. Ayan. Tapos, ate. Eaten. O, di ba? Ito yung past participle, yung pangatlo. Okay? Ganun lang po. Ayan. Sige. So, ang sagot natin dito, of course, is I have. Okay, ayan. I have known her for a long time. Okay? Ayan, sige. Present perfect tense tayo dyan. Ayan, pa-screenshot pa ako. Iano ko lang. Ayan, kaya ba? Okay, ayan siya. Okay, sige. Move na tayo sa question number 7. Ayan. Okay, so okay, so ganito lang 'yun. Ganito lang 'yun. Yung LCM, yan yung pinakamaliit na number na pwedeng i-divide sa dalawang number. Nagets niyo po ba? Hindi po, of course, ang LCM laging malaki sa dalawang to. That's LCM. Pinakamaliit na number na pwedeng i-divide ng given numbers. Okay? Ang GCF naman, ito yung pinakamalaking factors ng dalawang number. Dalawang number. Now, paano natin yan ma-identify? Ganito lang po. Ganito lang ha. Ayan. So, 16. Ladder method tayo at saka 24. May common divisor ba tayo sa 16 at saka 24? Yes po, meron. That's 8, di ba? Pwede nating i-divide si 16 at saka si 24 ng 8. Okay? So, 16 divided by 8, we have 2. And then, 24 divided by 8, we have 3. O, di ba? May common pa ba si 2 at saka 3? Wala na po. And bilugan natin to kasi common sa dalawa, di ba? Pag common sa dalawa, bilugan natin. Okay, now, ang GCF natin,
Nakuha na natin actually. And that is equal to 8. Okay? Yung common sa dalawa or yung given numbers, that is ano po, okay? GCF. Now, ang LCM naman, paano yan? Eto lang, multiply lang natin yan lahat, teachers. 8 times 2, that is 16. Times 3, 16 times 3, that is 48. Tama? Ayan. So, our LCM is 48. Now, ang tanong sa atin dito, tama ba ako? 48? Tama ba ako? Ayan, 48. Tapos, ang tanong, sum, plus. So, we have 8, the GCF. Ayan, GCF plus LCM, that is 8 plus 48. And that gives us 54, which is letter C. Okay? Madali ba? Mahirap? Madali ba? Mahirap? Uy, hala, sorry. This is 56 pala. Sorry. 56. Okay, sa number 8, Sonia suggested blank to the movies. Ang maraming sumagot. Okay, maraming sumagot. Meron kasi tayong tinatawag, teachers. Okay. Meron kasi tayong tinatawag, teacher. Meron tayong verb na pina-follow siya ng ing form. Hindi ko lang siya na-check ngayon pero nasa grammar book na ginagamit ko. Ayan, verb plus followed by ing. Meron din tayong list ng verbs. Sige, ganito. After ng live session ko ngayon, gagawa ako ng video ko ano yung verbs na pina-follow ng ing at ano yung verbs na pina-follow ng to plus base form. Okay? Tapos, meron din tayong list ng verbs na pwede siyang mag-ing, pwedeng pasundan ng ing, or pwedeng pasundan ng to plus base. Okay? Ayan. So, meron tayong ganyan. Meron tayong list ng verbs na ganun. So, ano yung suggested? Anong dapat susunod sa kanya? Ang susunod, suggested is one of those verbs that must be followed with the ing form. Okay? So, we say Sonia suggested going. That is letter B po. Letter B po dapat. Letter B. Okay? Sonia suggested going. And we don't say Sonia suggested to go. Okay? Ayan. So, plant synthesized proteins, lagi nating tandaan, ang building blocks po ng proteins are amino acids po. Okay? Amino acids. Ayan. From amino acids, nagiging ano po yan, teachers or mga ma'am, sir. Pag nagdikit-dikit yan or pinag-ano natin, binuild up natin yung amino acids, magiging peptides po yan. Tapos, pag yung peptides naman, pinagdikit-dikit natin, magiging polypeptides po yan, which are, ayan, proteins. Okay? Ayan, polypeptides. Okay? Ayan, nagbi-build sila. Unang-una nilang binibuild yung amino acids. Yun yung building block po ng proteins. Okay? Building block ng proteins. Amino acids. Okay? Ayan. Sige. Number 10. Blank the leader of your group. Ayan. Anong sagot natin sa question na ito? Ayan. So, we have, for every sentence, dapat meron tayong tinatawag na, ayan. This is object na, di ba? So, we have the basic sentence pattern na SVO. Dapat meron tayong subject at saka verb. Eto siya, subject lang po yan. Pwede lang po mag-subject ito. Wala tayong verb dito. The three. Okay? Wala tayong ano dyan. Pero here, this is the contracted form. Ayan. Contracted form of who is. Okay? Which is the subject and the verb. O, di ba? So, ano tayo dito? Ang sagot natin is of course letter A. Okay? Siya lang yung may verb dyan, which is kailangan. Teacher, paano po pagkasahin lahat ng information sa brain? Okay. So, isang ano ko sa inyo, tips kung paano po maging maraming papasok sa ano natin pag nag-aral tayo. Familiarize, don't memorize. Familiarize. When I say familiarize, tulad ng ginagawa ko sa inyo, I discuss it in depth para maano yung concept mismo. Okay? Pag nakita nyo, ay, ganun pala, di ba? Mas maganda yung ganun na familiarize nyo, in-depth discussion dun sa concept para may learning. Kasi, pag na-familiarize nyo yan, mga ma'am, sir, pag na-familiarize nyo ang isang concept,
kahit gaano pa yan katagal dyan sa brain nyo, ma-remember at ma-remember nyo yan. Whereas kung mag-memorize lang kayo, kung i-memorize nyo yan, after few days, after few weeks, depende dun sa retention skills nyo, mawawala at mawawala po yan. Sayang yung inaral nyo. Sayang yung time na ginugol nyo sa pag-aaral. So it would be better if i-familiarize nyo ang isang concept rather than memorize it. Okay? Ayan, sige. Ayan, sige po, sige po, sige po. Okay, next tayo, next tayo. Dito tayo, number 11. Ayan, Sumerian civilization flourished in blank. Persia, Mesopotamia, India, Saudi Arabia. Ayan. Ano dyan? Ano ang sagot? Sige. Dito tayo, number 11. Ayan. Sumerian. Ayan. Eto siya, of course, Sumerian civilization. Isa sa mga pinakaunang civilization sa recorded history, human history, okay? Ayan, pinakauna. Ayan. Eto siya ang Sumer, makikita po yan siya sa ayan sa Mesopotamia. Okay? Ayan, Mesopotamia, Meso means middle, 'di ba? Ayan, fertile this is crescent, okay? Or piece of land na nasa middle ng Meso means middle. Ayan. Middle ng dalawang two rivers. Anong dalawang rivers na yon? Kung maano nyo, maalala? Kung may makaalala dyan? Ayan. Anong dalawang rivers na yon? Ayan. Mesopotamia. Nabago na din. Kasama yan sa exam namin sa let noon. Ay, hala. Ayan, may let din. Okay. So, dalawang river. Una-una, we have the Tigris and Euphrates. Ayan. Euphrates. Euphrates in English, of course. Euphrates in Greek. Tigris and Euphrates. Okay? Ayan. Laiya. Okay. Ayan, dalawang rivers, yan yung nakaano diyan sa Mesopotamia. Kaya tinawag siyang Mesopotamia kasi fertile land siya, a piece of land na nasa middle ng dalawang river. Okay, dalawang rivers which are Tigris and the Euphrates. Okay, River Maya. Okay, sige. Photosynthesis generally takes place in which part of the plant? Anong sagot natin dito? Sagot natin dito for question number 12. Question number 12. Okay, so ang tamang sagot natin dito is ganito, okay? Ayan, una-una teachers, meron po usually ang mga ay ang photosynthesis or the food production or sugar production by plants. Pinakauna nangyayari diyan siya sa leaf, okay? Ayan, yung iba naman nasa stem. Okay? Ayan, all nasa leaf. Okay? Pangalawa, yung iba nasa stem. Okay? Just some. Okay? Tapos, yeah. Pwede nga yung iba nasa root crops, 'di ba? Pag nakalabas po yung halimbawa kung familiar kayo, kung nakapagtanim kayo ng kamote, pag nakalabas yung kamote, yung laman, ayan, pwede siyang nag-green. So, pwede din siyang nag-aano ng photosynthesis. Pati yung mga patatas, pag nakalabas siya, nag-green siya kasi nga nag-aano siya ng photosynthesis din, okay? So hindi po siya sa stem at saka leaf kasi bakit some lang sa stem? Kasi yung iba po wala pong may barks po sila. Wala po silang green part. Yung iba kasing stems like yung herbaceous plants, ayan, yung mga cactus, yung mga ganun, nasa stem po yung nila, nangyayari yung pero hindi lahat ng kahoy or plants nangyayari pwede din sa stem yung photosynthesis kasi depende po yun kung green po yung covering ng stem, okay? So kaya nga some lang siya. We cannot answer letter B kasi pag sinabi nating stem at saka leaf, nangyayari yung photosynthesis dun sa stem din. Paano yung mga barks? Yung contrapositive natin doon, paano yung mga trees na brown lang yung stem? May mga barks. So hindi siya lahat, okay? Leaf and other parts of the plant, hindi po. Anong other parts? Pwede ba siyang roots? Pwede ba siyang Ayan, o, di ba? So, ang tamang sagot natin dito is letter C. Leaf and other chloroplast-bearing parts. Kasi yung mga chloroplast, yung photosynthesis, nangyayari po siya sa chloroplast. Okay? Chloroplast-bearing parts. So, it can be on the stem, it can be on the roots, it can be on the like
Yung sinabi ko kanina, potatoes. O, di ba? Ayan. Okay, sige. Number 13. Okay, ayan. What happened to the mothballs? Ayan. Anong tawag natin doon? Anong nangyari? Nag-melt ba? Ayan. Nag-condense ba? Or nag-condense milk? Ayan. Okay, sige. Ayan, meron din nagsabi nito. Nag-live ako doon sa Facebook page ko, Teacher Seppi. Tapos eto, same question ni live ko doon. May sumagot din doon na ano, ayan, letter B kasi mahaba. Mahaba yung sentence kaya letter B ako. Okay, sige. Kinain. Uy, kinain ba? Ayan, o 'di ba? Kung sino yung nakaabot dun sa may mga lolo't lola natin na may mga baul pa, ayan, may nakalagay po talagang mothballs. Yung iba, ang tawag nito, layman's term is naptalina. Sininghot ko po. Ayan, kumusta naman after mo masinghot? Alcampur, yes po. O, 'di ba? Yung magsusuot ng damit yung lolo't lola natin tapos amoy amoy alcampur or naphthalene. Mothballs. Ayan, gusto niyo ba 'yon? Ayan, kasi pangontra ano po 'yon, ipis. Okay. Ang tawag natin doon, yung mothballs nawala po siya kasi yung mothballs from solid, ayan, from solid to gas po. O, 'di ba? Ano yung solid to gas change of state of matter? Ang tawag natin diyan is sublimation. Okay? Ayan, sublimation po 'yan. Sige nga, iano natin, i-review natin yung tatlong 'yan. We have solid, liquid, and gas. Okay, anong tawag natin? Liquid to solid? We have, ayan, freezing po yan. Okay, ayan, freezing. Tapos, solid to liquid naman, that is melting. O, di ba? Ayan, melting. Tapos, liquid to gas, we have evaporation. Okay, ayan, evaporation. And, gas to liquid, we have condensation. Ano yung gas to liquid? Kung napansin nyo, pag nagpakulo kayo ng tubig sa kaldero, may tubig na dumidikit dun sa takip. That is a condensed water. Okay? From water na nag-boil, tapos nag-evaporate siya, dun siya ulit, naging water ulit dun sa tawag nito, sa takip ng Okay? Now, solid to gas, ang tawag natin dyan, sublimation. Okay? Sublimation po yan. Ano naman ang tawag natin doon sa gas to solid? Ayan. Gas to solid, anong tawag natin doon? Anong tawag natin? Ang tawag natin doon is deposition. Example ng deposition, teacher. Halimbawa, yung sandstorm. Okay? Sandstorm tapos biglang nag-stop mag-blow yung air. Ang mangyayari doon is magde-deposit yung sand. Okay? Ang tawag natin diyan deposition from gas to solid. Okay? Yes po. Ayan, pa-screenshot ako dito. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ang tamang sagot natin dito is letter A, sublimation. Okay? Nag-sublime. Okay? Ayan, find M in the proportion M over 12 is equal to 30 over 24. Okay, ayan. So, that is 30 over 24. Number 14, number 14. Okay. So, ganito lang teachers, pag natin dito, wag na tayo mag-cross multiply or whatever, check lang natin. Pag proportion, check lang natin. Kung ano yung kompleto, yung denominators ba andyan or numerators ba andyan here, check natin, check natin. Ayan, from 12 naging 24. Anong ginawa natin? Nag-multiply lang tayo ng 2, di ba? So that means eto siya, i-multiply lang din natin ng 2. So ano yung number na i-multiply natin ng 2 maging 30? Ayan. So that is just 15, 'di ba? Ayan, 15, letter B. Ganun lang siya kadali. Okay? Ayan. Another one. Sige nga, sige nga. Sige, find X. Find X. Ano yung X natin dito? Drill tayo muna. Drill muna tayo. Mata-mata method lang. Masa-masa method. 3M. Ano dito? Ano ang sagot natin dito? O, 'di ba? We just multiplied from 5 naging 60 siya. Anong minultiply natin dito? We just multiplied 12. So multiply din natin 'to ng 12, that is 36. O, 'di ba? Ganun lang siya.
Okay, number 15. Ayan, sa number 15, we slept late blank Saturday morning. Ayan, sige nga. So, dito tayo. Ayan, ano nga ang sagot natin dito? Anong sagot natin dito? Ayan. Okay, so, 'di ba? Ang sabi ko sa inyo, 'di ba? Pag preposition of time sa tatlong 'to, yung tatlong 'to. Preposition of time, this is specific time of the day, 'di ba? Specific time of the day. Ayan, specific time of the day. Like at 2 p.m., at 3 p.m., at 5 p.m., mga ganon. In naman, months, ayan, pag name lang ng month, like in January, in February, in March, or years, like in 2021, in 2024, in 1980, ganon, okay? Seasons, like in winter, in summer, mga ganon. Or, ayan, or longer period of time, okay? Ayan, in 10 years, mga ganon, okay? In 2 months time, ayan, so that is in. Eto namang si ano, si on, this is for, ayan, days and dates po. Days and dates, ganun lang. Oh, so Saturday is a day, name of a day. So dapat on tayo dyan, which is letter C. Okay, clear ba? Clear ba? Clear ba tayo? Preposition of time pa lang to ha. Preposition of time ang gamit nila. Yung tatlong to. Meron pa tayong preposition of location, possession, at saka ano pa, yung sa address. Ayan, meron din dito. Na-discuss ko na halos actually lahat dito. Kaso lang, magkaibang video. Ayan. Move tayo sa question number 16. Ayan. There are 14 men in a committee consisting of 35 members. What is the ratio of women to men? Ayan, sige nga. Okay, so there are 14 men in a committee consisting of 35 members. What is the ratio of women to men? Okay, so ganun tayo ha. Ayan, ang sabi dito, 35 ang members lahat, 35, and 14 doon men. O, di ba? Ayan, ang sabi dito, 35 ang members lahat, 35, and 14 doon men. O, di ba? 14 ang men. Tapos, ang women ilan? Kung 35 sila lahat. So, there are 21. Tama po ba? Tama po ba? Now, ang question dito is women to men. So, W is to M, which is 21 is to 14. And by 7, we can divide this by 7. So, magiging 30. Ayan, divided by 7, tapos divided by 7, magiging 3 is to 2 na siya. 'Di ba? That is letter B. Gets? Na-gets po? Nagets po ba? Ang total members ng committee, 35. 14 doon ang men. So, ang women doon, of course, 21 kasi 35 minus 14, di ba? Tapos, ang question dyan is women to men. Women is 21 and men is 14. So, by 7, i-divide natin, or simplest form, we have 3 is to 2, which is letter B. Okay? Clear po ba yon? Clear po ba? Ayan. Sige, sige. Number 17. Number 17. The structure in the nucleus which manufactures ribosomes for protein synthesis is what we call, what letter would that be? Okay, so ang tamang sagot dito sa number 17, ano dapat? O, 'di ba? Ang question diyan binaliktad protein synthesis. Ay ribosomes pala for protein synthesis. Walang sasagot ng letter E ha, kasi ang letter E hindi po 'yon. Okay? Hindi, that's just a legend. Okay? Okay, sige. Ang tamang sagot natin dito, the structure in the nucleus, sabi dito, 'di ba? Ayan, ito yung cell, nag-drawing pa ako kanina. Ito yung nucleus. Ayan, nucleus. Tapos, ito sa loob, mayroon pa tayong tinatawag na nucleolus naman. Okay? Ayan. Ito po siya ang tinatawag natin na site ng ribosomal synthesis, which is letter C. Okay? Nucleus is brain of the cell, directs all cellular activities, pero yung nucleolus, ang specific ano lang po niya, function is to, what's this? Manufacture ribosomes. And ang function naman ng ribosomes, they are for protein synthesis. Okay? Move on tayo. Number 18. 18. Ayan. Eto siya. Arman is 5 years older than Anne. Okay, so eto yung ano natin, ang pinakauna nating gagawin po, yung first sentence sa mga ganitong word problems, that is present age ha. Their ages now. Present age po yan. Ang una nating gagawin po is, gagawa po tayo ng table para mas maintindihan natin kung paano nag-work yung problem na to. Okay? Ayan. So, eto yung now.
present ages nila. Okay? Ayan. Tapos, ihatiin natin yan sa dalawa kasi may dalawang tao po tayo dito. That is Arman, si Arman at saka si Ann. Okay, di ba? Ang sinabi dito, their present ages, Arman is 5 years older than Ann. Okay? How old is Ann? We don't know. Di ba? So, we let Ann's age as X. Si Arman naman, 5 years older. So, that means Arman is X plus 5 years old. Nakuha po? Tapos, 3 years ago, eto yung sa pangalawang line. Okay? Ay, pangalawang grid. Okay, 3 years ago, ilang taon sila? 3 years ago, ilang taon sila? Eto siya, minus 3. Kasi 3 years ago, di ba? Present age niyan is X. So, minus 3, that's 3 years ago. The same with Arman. Ayan, X plus 5 minus 3. I-minus natin ng 3, di ba? Kasi present age niya, X plus 5. Minus 3, magiging X plus 2 na lang, di ba? X plus 2. Tapos, yung second sentence teachers or mga ma'am sir, ito yung equation natin. Ito yung equation. Ito yung pinakaano ha? Ito siya. He was twice as old as Ann. Sino yung he dyan? Si Arman. Okay? Ayan. Dito tayo mag-focus kasi ito yung pangalawang sentence, di ba? Ito yung ano natin. Si ano dito? He or Arman is equals to twice Ann. Okay, ganun na po yung equation natin. O, 'di ba? How old is Ann now? Yun yung question. So, let's just find it. By using this, Arman is x plus 2, which is here. Tapos, si Ann naman is x or 2 times x minus 3. Okay? Nakuha po? Okay, sige. So, x plus 2, tapos i-distribute natin yan, i-multiply natin yan lahat sa loob. Magiging 2x minus 6. Diba? 2 times x is 2x. 2 times negative 3, that's minus 6. Now, transfer natin tong mga ano na to. Okay? Eto siya, i-transfer natin dito si 6. I-transfer natin si x. Mag-change po yung mga signs nila. Okay? Okay, sige. Tapos, eto siya, magiging 2 plus 6 is equal to 2x minus x. Si x dito na positive, magiging negative siya. Si 6 naman, magiging positive na siya here on the other side. Okay? Ayan. Tapos, eto siya, 8 is equal to x. Ang x dyan is Ann's age, di ba? Yan yung age ni Ann, present age ni Ann na sinabi natin dito. Okay? Ayan, si Ann is x years old. So, Ann here is 8 years old. Si ano naman, si Arman, is, ayan, si Arman is x plus 5 or 8 plus 5. X plus 5 or 8 plus 5, that is 13. Okay? Pero ang tinatanong lang kasi dito, ang tinatanong lang is how old daw si Ann? Si Ann. Okay? O, di ba? 8 lang, which is letter B. Ayan. Okay? Clear po? Clear? Nakuha? Nakuha po? Ay, hala. Sorry. Ayan. Yan po yun. Okay? Ayan. Si, di ba? 8. Next question. Nobody blanked him for weeks. I wonder where he blanked these days. Okay, sige. Question number 19. Mga sagot nila letters A, B, D. Oh, A, B, C, D pala. A, B, C, D. Okay, so eto ha. Eto. Yung tatlong, yung ano na to. No, ano pa ba? Any, every, and some. Pag inad natin to sa plus body, thing, at saka one, plus singular verb tayo dito ha. Ayan, so we say nobody, nothing, no one, anybody, anything, anyone, everybody, everything, everyone, somebody, something, someone. That is, they are always singular. So in this case, singular verb tayo ha, singular verb. So wala tayong ano dito ha kasi this one 4 weeks, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pag 4 plus total duration of time, pag 4 plus total duration of time, ang ano natin dyan is present perfect. So, has or have tayo. So, wala na tayo kay letters A at saka D kasi they are all, what's this? Simple past, di ba? Has or have tayo sa between letters B at saka D lang. Tapos, eto, sa pangalawa, ayan, sa pangalawang blank mga ma'am sir, these days po, these days. That means it includes the time now. Okay? Pag ganon, present continuous tayo, hindi po past continuous. So, wala na tayo dito kay was hanging out. Okay? Wala na tayo dito. That is past.
This includes the time now. So that is present continuous. At the time of speaking or the time around now. So these days is an expression of the time around now. So ang tamang sagot natin dito is letter C po. Nakuha? Okay, nakuha? Ayan. O, di ba? Ayan. So, dapat dito present continuous tayo. Okay? Ayan. These days. Next tayo, number 120. No, 120. Number 20. They blank each other for a long time before they finally decided to get married. Okay? Ayan. Okay, sige. Now, 'di ba? Again, sabi ko, ito yung expression natin, no? For a long time. Ayan. Ano nga tawag natin dito? O, 'di ba? Present perfect na tayo agad. This signifies present perfect agad. O, 'di ba? Present perfect. Ayan, perfect. Ano nga yung present perfect? Has or have na kaagad yan. Plus, past participle po. Okay? Past participle. Okay? Ayan. Sige. So, ang sagot natin dito is just between letter. Oh, wala pala dito. They are all past perfect, past continuous, past perfect. Wala po yan. So, present perfect, nag-iisa lang, letter A po. Okay, di ba? Okay. Di ba, di ba, di ba? Present perfect, isa lang dyan. Have lang. Okay, sige. Ayan, o, di ba? Ayan. Next question tayo. Do you have any idea what she blank at this time tomorrow? At this time. Ayan. Pag nakalagay lang dyan, bakit hindi tayo will do? Bakit kaya hindi will do? Bakit kaya hindi will do? Ayan, sino makakasagot dyan? Meron ba? Okay. Di ba nakalagay dyan tomorrow, dapat will do, not will be doing. Bakit ganun, teacher? Okay. So, pag tomorrow lang ang nakalagay dyan, mga ma'am, sir, pag tomorrow lang, will do tayo. Okay? Ayan, will do tayo pag tomorrow lang. Pero pag nakalagay ng specific time, at this time, ayan, at this time tomorrow, ayan. Pag may at this time dyan, mga ma'am, sir, ang tawag natin dyan at this time, ayan, tomorrow, ang tawag natin dyan is future continuous. O, di ba? May mga future continuous na naman tayo mga tenses. Ano ba yan? Okay, future continuous teachers, mga ma'am, sir. Ang future continuous, that is will or shall. Ayan. Will or shall plus be plus the ing form of the verb. Okay? Ayan. Kailan naman natin ginagamit si will? Ayan. Si will po, mga ma'am, sir, ay we. Ayan. Pwede dito. You. Ayan. They, he, she, ayan, and it. Ayan, pwede po ito siya sa will lahat. Lahat yan sila ha. Pero sa shall po, ang shall, dapat, ang shall, ginagamit lang natin sa dalawang subjects, I at saka we lang ha. Ayan, so we have I shall, that's, kaya nga sinabi, pwedeng gumamit ng I will or I shall, okay? Kasi si shall, pwede lang siya sa I at saka we. Tandaan nyo yan ha, kaya nga sinabi ni MacArthur, I shall return. O, di ba? Pwede siyang I will return or I shall return. Okay? Ayan, o, di ba? We shall. Dalawa lang po ang pwede sa shall, pero yung will, lahat po pwede. Okay? Ayan. We don't say you shall. Uh, in formal English, you can say you shall, but in technical English, we don't say that. Okay? We always use will instead. Number 22, 22, 22. They blank in Baguio for 10 years. Ayan. And ano ang sagot natin? Sagot for this question. Oh, 'di ba? Hindi po. 'Di ba for 10 years? Ayan, duration ng time, for at saka duration ng time. Anong tense yung gagamitin? Anong tense ang gagamitin? Ayan. That is again, ano ang sabi ko? Ayan, present perfect agad. O, 'di ba? Pag may duration ng time for 10 years, for 10 months, ang mga ganon, ang ano na kagad natin, present perfect. Has or have, ayan, plus
past participle po yan. Okay? Past participle. Okay? Ayan po. And, dalawa lang po yan. So, wala na tayo dito. This is present continuous. This is past continuous. And this one is present perfect continuous. This is not. Okay? They have lived. Ang sagot natin dyan. Have plus past participle. Okay? Clear po? Next tayo, number 23. Jordan, together with six other Arab countries, blank said to be ready for peace negotiations with Israel. Ayan. 'Di ba? Kahapon, I think kahapon. Okay, diniscuss ko na din 'to. Yung may ano, together with intervening phrases, ayan, ayan, separated by two commas, 'di ba? Together with, along with, ayan, as well as, and ano pa nga 'yun? In addition to. Ayan, in addition to. Ayan. Ito siyang apat na phrases na to, together with, along with, as well as, and in addition to, they are just introducing intervening phrases and they don't affect the subject-verb agreement. Ang main subject natin is before the comma po, mga ma'am sir, ha? Ayan. So, Jordan, this is singular subject. So, this is singular verb. Nagets po? Nagets po? Ayan. Pag may mga ganito, together with, along with, as well as, in addition to, it does not affect the subject-verb agreement. Tandaan natin, identify lang natin yung main subject which is before the comma, before the first comma, and kung singular or plural yan, tapos doon tayo mag-base kung anong verb natin. Okay? So wala na tayong ano dito. This is plural verb, plural verb, plural verb. Letter C na kaagad tayo dyan. O, di ba? Di ba, di ba, di ba, di ba, di ba? Ayan. Okay, sige. Is said to be ready for peace negotiations with Israel. Okay. Ayan. Move on tayo sa number 24. 24, 24, 24. What makes a man or a woman the happiest is his or her blank arrival to stay for a few months. Ayan. A man lang tayo, okay? Or a woman. So, ilang mother-in-law ba siya? Ilang mother-in-law ba siya mayroon? Except lang kung marami siyang asawa, o di ba? Ayan, kung marami siyang asawa, pwede. Pero mother-in-law, usually kasi, ayan, isa. Ayan, so ano dapat ang tamang ano natin dyan? Isa lang dapat. Dapat kung isa, apostrophe S. Pag plural naman, S apostrophe. This is singular. Ayan, singular. This is plural. O, di ba? That's how we do it. The possessive nouns, tapos dapat yung ano natin, eto, naka-hyphen yan siya, ha? Hyphenated po yan. Tapos, apostrophe S tayo. Ang tamang sagot, letter D po. Okay, letter D tayo. Isa lang po, mother-in-law's arrival. Whose arrival is that? It's my mother-in-law's. Nagets po? Ayan, ganun dapat yung ano, pag singular, apostrophe S, pag plural, pag marami, S apostrophe. Sa labas ang apostrophe, okay? So, letter D tayo. Hindi po, dito isa lang, ito marami po to. This is for plural po. Ayan, for plural po yung letter A, ha? For plural po yan. Okay. Sige, nagets po? Ayan, isang mother-in-law. Ayan. Okay, number 25, you must all look after blank on your trip back home. Ayan. Anong mga reflexive pronouns? You must look all, you must look all. You must all look after. Ayan. Okay. So, wala na tayong ano dito, ha? Ah, Sabi di kasi dito all. So marami sila. There are plural po yung you. Kasi pwedeng isa lang you, pwedeng ikaw lang, yourself or yourselves, di ba? Yourself is isa lang siya. Or yourselves, marami sila because they're all, okay? So wala tayo dito kay letters B at saka C, o di ba? So ano ang dapat nating sagot? Okay, very good. That is letter A. Yourselves, wala tayong ganito na two word, okay? Wala tayo niyan. Okay, sige. You must all look after yourselves. Reflexive pronoun ha. Reflexive mga yourself, herself, himself, themselves. Ayan, yung mga ganon. Yourselves. Okay, sige.
Ayan, that is letter A po, letter A. Ayan. Move on tayo sa question number 26. The police blank to have acted with great restraint despite provocation at that time. Okay? So anong isasagot natin dyan? Dito tayo. Ano ang sagot natin? Okay, ayan. Tandaan natin po ha, tandaan natin. Lagi, lagi, lagi. Police, ayan. Pag nakakita tayo ng police, lagi po yan siyang plural. Wala pong singular na police. Okay? Word na police. Pero, ang singular niyan, we say police officer or police man. Okay? Or woman. This is singular. Okay? Pag sinabi nating police, police, that is always plural ha. Plural po yan lagi. Wala pong singular na verb yan. Okay? Ayan. So, wala na tayo this one, singular, singular, singular. Right? Singular, singular. This is plural o plural. Letter A tayo dyan. Clear? Clear? Ayan. Hey! Ayan. O, question number 27. Ayan, sa 27, radiant energy is converted. I'm sorry, this is converted into chemical energy during oxidation, respiration, glycolysis, or photosynthesis. Okay. Sa number 27, 27, 27. Ano ba yung radiant energy na yan? This is light energy. Okay? Light energy. And that is converted pala. Ano ba yan? Ano ba yan? Ayan. That is converted into chemical energy during photosynthesis. Light energy or the solar energy aids in the process of photosynthesis. Lagi natin tandaan ha. We have, tawag nito, ayan, carbon dioxide plus water. Ayan, 'di ba? This is photosynthesis yields oxygen plus glucose. Sorry, it's C. Ayan. We have glucose C6H12O6. Ayan. Yan po yung ano niya ha, plus water. Ayan. Okay, carbon dioxide plus water. This is with the aid of sunlight. Okay, or radiant energy, sunlight, solar energy. Okay, ayan, to form the oxygen plus, ayan, C6H12O6. This is what we call the sugar, ha? Glucose po ito siya. Glucose, which is the sugar. Okay, ito yung ini-store ng plants. Okay, ayan. So, that is photosynthesis. Number 28. 28. Oy, math ulit. Ayan, sa mga gusto ng math dyan. Hindi pala to. Simple math. A motion was passed by a vote of 6 to 4. What part of the votes, ayan, what parts of the votes cast were in favor of the motion? Dito tayo. Ang motion daw, naipasa siya with the 6 to 4 votes. That means, 6 dyan ang nag-ano, 6 ang nag-okay, nag-vote yes. Ang nag-no, 4. Okay? Ang tanong, anong part daw ng total votes cast ang in favor? Okay? So, eto siya, yes, di ba? And this one is no. Ayan, o 'di ba? Ang in favor dito is 6, 'di ba? 6. So we say 6 over ilan ang kasi ang total votes, okay? Ang total votes ilan? We have 6 yes and 4 no. So dapat this is 10, 'di ba? 'Di ba? 6 over 10 or i-simplest form natin 6 divided by 2, pwede nating i-simplest form. That is 3 over 5. Pero walang 3 over 6 over 10. I'm sorry. This is 6 over 10. Ito yung sinasabi ko sa inyo na usually ang mga answers or ang correct answer sa choices naka-simplest form siya. Pero in this case hindi siya naka-simplest form ha. Nakita lang natin 6 is to 10. That's it. 3 over 5 or 6 to 10. Okay? Ayan, ganun yung pagkuha ng part. That is yung in favor or 6 over the total, which is 6 plus 4, which is 10. Okay?
Ayan, sige. Dito tayo sa number 29, the number of issues. Uy, hala, na-discuss ko to kanina. Na-discuss ko to kanina. Ayan, the number of issues. Ano nga ang sagot natin dito? Ano nga ang sagot natin dito, 'di ba? Yung first question kanina, the number, ano nga ito? Singular or plural? Plus singular verb, 'di ba? A number, ayan, a number, diretso na kaagad tayo plus plural verb yan. Okay? So, the number po tayo. The number, kahit may issues dyan, object lang yan ng preposition of. So, ang tamang sagot natin dito, singular verb. So, wala na tayo dito. This is plural verb. Plural, plural. Ang sagot is seems. Clear. Clear. Clear po? Ayan, tandaan natin yan ha. The number expression that is always calling for a singular verb and plural verb naman pag a number. Okay? Ayan, o 'di ba? Ayan, 30, number 30, nobody blank to challenge the teacher when she is wrong. Na-discuss ko to kanina. 'Di ba? 'Di ba? Nakuha nyo? Kanina na ano ko to, yung nobody, nothing, no one, everybody, everything, everyone, somebody, something, someone, anybody, anything, anyone. O, di ba? Ah, ganito yung teachers ha, ganito po. Ang basic na subject-verb agreement, eto ha, subject, tapos verb. Tapos, eto ha, basic po ito siya, basic. Pag, ayan, ang subject is singular, ayan, singular yan, ang subject singular, walang S yan, minus S. Pero ang verb, pag singular verb, may S po. Tandaan natin yun ha. Basic po yan na subject-verb agreement rule. Plural, ang plural subject, may S po yan, plus S. Pero ang verb, minus S or walang S. Tandaan natin to ha. Eto, this is very basic po sa subject-verb agreement. Check po natin to. Yan, balik tayo dun sa question number 30. Oh, oh. Okay, sige. Ano ang sagot? Hmm. Nobody. So this is nobody, nothing, no one, everybody, everything, everyone, anybody, anything, anyone, and somebody, something, someone. Singular po yan sila lahat. Okay? Ayan. Sige, that is singular verb po. Okay? So wala na tayo dito. And yes, wala tayo. Of course, this is past na. Right? Ayan. So we have is daring or dares. We're stating a statement or a fact here, okay, a general truth. So, we are going to use the present tense, simple present. It's here, not present continuous. And we don't say, this is not present continuous. Actually, it's the wrong word. Okay? Ayan. May isa pa pala ako, teacher. May isa pa pala. Pag yung verb natin there, ayan, eto siya, there's, pwede nating tanggalin yung to dyan ha. Pwede nating sabihin, nobody dares challenge the teacher or nobody dares to challenge. Basta yung verb natin, nag-iisang verb lang yan. Pag yung verb natin there, wala, pwede nating gamitan ng to, pwede nating hindi. Okay? Ayan. Oh, sobrang lalim nun, di ba? Ayan, kasi nasa ano, actually yan, itong grammar na to, na ano, mayroon din ganito sa ano, sa TOEIC. Okay, sa TOEIC grammar. Okay, sige, present simple po. Present simple. Okay? Ayan. Sige. Hala. Ayan. Hanggang dito na lang po muna si Teacher Seppi. Mga ma'am, sir, maraming salamat po. Hello po sa 847, 840 viewers ko. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Hey! Ayan, sige. This is Teacher Seppi. Stay safe, everyone. Stay safe po. Stay safe po tayo. Ayan. God bless. God bless. See you po. See you. Ayan. Yes po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. Yes po. Done na po. This is Teacher Seppi. Stay safe.